Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, November 19, 2024. Ayan. So pangatlong araw na berde yung kandila natin. Nag-bounce si PSE, no? Mga PSE stocks yung mga gumalaw dito. So very good. Kaya lang, very good pa rin yung net foreign na buy and sell natin. So selling pa rin po siya and another 1 billion. Hindi na ubus tong mga foreigners natin na to. So negative 1.15 billion pero umusad naman yung index natin ng 0.62%, so 6,803. So siguro kabaliktaran talaga yung galaw natin sa US market. Kagabi parang sideways lang siya, tapos yung futures ng US market mapapansin nyo laglag din siya. So umakyat si PSE natin. So hopefully makonvince na yung mga foreigners na bumalik dito sa Philippine markets, kasi baka hindi sustainable yung yung bounce ng market natin. Hopefully umabot tayo dito sa MA 100, which is around 6,900 bago tayo mauntog. Mauntog talaga yung market natin kasi nga wala nga po tayong foreign buying dito sa market natin. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Gumaganda ng konti yung yung mga stocks natin na pumipitik, di ba? Especially sa mga big caps. Siguro ito si SMPH representative natin kasi third day na rin niya na umaakyat. So nag-up siya ngayon ng 2.14% and meron siyang 37.50 million net foreign buy. Ayan. So, representative natin sa mga pickups. Sa mga trending stocks natin, si dito, nako, ito na. So, negative 11.73% yung drop ni dito natin. So, alam niyo na yung pinakakatalis, sabi natin, very bad sa sentiment natin kahapon kasi nga, so P, di ba? Piso yung benta niya doon sa follow-on offering. Siyempre, wala nang bibili sa current price na 1.6, 1.5. Mag-aabang na lang sila ng follow-on offering. Kasi lugi nga naman kung bibili ka ngayon tapos yung iba makakabili sa kanya, masyadong mababa. So ang pag-asa na lang siguro kay dito natin, meron siyang net, buti nga, may net foreign buy pa to 16.36 million, di ba? Lalo na kung wala yan. So ang pag-asa natin kay dito, ang nakita ko sa kanya is si Summit Telco. So sino ba si Summit Telco at magkano yung bilibid niya? So kung medyo mataas ng konti, pwede siguro pampalubag loob dito sa mga holders natin kay dito kasi potential na mag-bounce siya. Okay, next C+. Okay, nadismaya yata yung mga traders natin dito. So nag-drop siya, negative 4.36%. Tapos meron tayong 23.6 million na net foreign sell. So nagkaroon siya ng negative sentiment for today. Yung nabasa ko sa kanya is wala pa naman daw siyang plan para kay Casino Plus. Ayan. Sino ba yung nagsabi na bibili niya si Casino Plus? So meron tayong nabasa na na-repost na retweet kay Plus, pero yun nga, ngayon parang clarify niya wala pa na siya balak na bilhin. So, kaya medyo nag-drop si Plus natin. SPNEC, meron siyang balita dito. Meron siyang, may nag-invest yata to o siya yung nag-invest doon sa China. Parang China-related na na company. So, parang may nag-avail yata sa kanya o nag-invest sa kanya. Pero nag-drop siya ng negative 0.95%. Meron yata may ayaw kasi China daw kasi yung customer niya. So, 80.28 million net foreign buy, rather K, 80.28,000 net foreign buy. Tapos si OGP, okay, pinag-usapan siya kasi nag-up down yung price. Meron siyang loss na 2.13%, tapos negative 1.66 million na net foreign sales sa market. And then lastly, si MRC, ayan, bumabanat na naman siya kasi nag-bounce, nagkaroon siya ng konting bottom. Parang si Macro Asia yung galaw niya eh. So, meron siyang gain na 3.85% and meron siyang 175K net foreign buy sa market natin. Okay? So, unti-unti, yung mga alaga natin na big caps, nagkakaroon ng bounce from the last 3 days. Hopefully, magkaroon na rin siya ng net foreign buy. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po to. So, wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa mga social media natin, Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews. Or kung gusto mo is join ka dito sa
trading committee naman natin. So check na lang po yung ating mga updated videos sa trending stocks. Company review, so ang pinaka-IPO na parating si Topline, di ba? Pero nabasa ko din kanina, deferred yung IPO niya sa first quarter na lang ng 2025 kasi nga naabutan niya yung ano buti nga hindi mo siya nag-IPO, di ba, kasi negative sentiment yung markets natin. So profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, plus yung ating PSC stock market studies. Follow mo na din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. Ato pa rin yung mga crypto coins natin, umakyat siya. So follow mo din ako dito sa Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page. Check mo lang po yan. Tapos sa Twitter, ano pa yung mga na-post natin for today? Ayan, meron tayong summary. So tignan natin ano bang meron dito. So meron siyang net foreign sale na 1.15 billion. Di pa rin pala tapos yung ano Kala ko side na yung 15 billion na bilang natin, lalo pa nag-uukay itong si foreigners natin. Pero ewan ko lang baka bumalik din to. Kasi nga, yung from the past few days din naman, puro correction din naman yung nangyayari dito sa US market. Kanina, yung pre-opening nila, berde. Pero ngayon is parang pa-drop. Nakita kong futures pa-drop na naman. So, yung mga alaga nating AI stocks pa-drop din sa US market. So, tingnan natin yung pinaka-summary ng market. Meron tayong holding firms. Tinamaan si mga holding firms. Panalo si properties at saka si services sector natin. Nag more than 1% naman siya. So ito lang pala Sino kaya dito? GGS, Ayala Corporation, SM, sino pa? Yung JT Cap, yung mga holdings. So malamang sila yung mga nag-drop for today's trading naman natin. Okay, so hindi ko nakita yung details niyan. Okay, ito. Tingnan natin yung mga individual na stocks. So, tingin tayo. Panalo si BDO. Ayan, nag-bounce si BDO. Nasa mo ba to? 3.63% URC. Ba, hataw si Garcia. 2.92. Nickel, 2.9. Jollibee, 2.85. ICT, 2.82%. Tapos dito sa losers, Wilcon pa rin. Ito si Aboitiz Equity Ventures, GGS pa rin. Si BPI 1.5, AGI 1.23, Bloom negative 0.99. Ito si Bloom hanggang sa ngayon nag-uukay pa rin si Bloomberry natin. Foreign funds bought AUP, CBC, Alter, Meralco, SCC, Keeper, Costco, JT Cap, Eritz, RCR, SMPH, Globe dito 7 at saka si SSI. Merong isang stock dito sa US market kaya ako pinost to. Nag-up siya sa pre-market ng 40%. Ito naman, ang problema na ito, madidilis. So may mga anomalya daw to sa finances. So tignan natin. Pero parang okay yata, nag-submit siya ng requirements. So tignan natin kung ano mangyari sa kanya. Kailang napakadelikado nito kasi nag-drop na to ng 70 to 80%. So ngayon meron siyang bounce na 40%. Okay, foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, ASEN, AP, FGen, CNPF, PMI, FB, GSMI, AC, Aboitiz, AGI, DMC, GGS, Ali, FLI, Robinson, Tel, Converge, ATI, Cebu, at saka si ICT naman natin. Okay, so si dito, negative 11.73%. Sets is fall on offering price at 1.05. So yun pa rin naman. Yung pinakabalita natin. Fruit, alam ko may investment to eh. Subsidiary of Fruit acquired a 60% stake in Big Box Enterprise, enabling the latter to purchase all assets related to the Mang Box food business from Box Bro Incorporated. Okay, so meron siya ulit investment. So Tycon Ramon Ang is offering a security swap to optimize. So San Miguel Corporation, alam natin mababa yung earnings. Double Dragon, 10 billion, 5.5 year. Retail bond offering was oversubscribed. Frutas, okay. Enters Ross Chicken segment. Ayan, Mang Books. BBT plus 5.85%. Sign a 15-year supply agreement with Bybant. Double Dragon ends offer period for its oversubscribed 5.5-year retail bond offering. Okay, SP, New Energy, ayan, SPNEC, Science, Engineering, Procurement, and Construction contract with China Energy Engineering Group. Ayan, mukhang, kasi di ba yung dito natin, puro Chinese, Chinese din yung backer eh. So, siguro kaya may negative sentiment ng konti si SPNEC. Chelsea,
Third quarter is bumaba siya, no? 30%. Benguet Corporation, 50% na yung drop niya. CUL plus 30%. Yan. Panalo pa rin si CL Financial natin. Plus, namigay siya ng huli, di ba? Mataas na dividends. ACN, target price 5 pesos. So malapit na siya sa current price na 4.25. ACR plus 53%. Okay, Nvidia earnings parating. Mamaya, crypto rally. Crypto pa rin yung panalo dito sa markets natin. So IPO alert, top line. So delayed nga po yan. First quarter na lang ng 2025. Dito, launching a follow-on offering. Yan na yun. SPNEC, contract for the world's largest solar. Tapos dito kay China. And then Fruit achieve a 35% net income growth. IPO reported a 10% enrollment growth. Mrs. G, minus 19.6%. Year-over-year naman siya. Okay. Ayan. So, dito prices, FOO at 1.05 per share, yun na yun. So, commissions up 41%. Very good. Kumita si CL Financial natin. ASEN, unit expand sa Bali Solar Farm, GME7. Nako naman, drop na naman sa siya na nga lang yung number one, di ba? Sabi niya. Pero drop pa rin. So, siguro dahil sa social media, no? Pwede na kasi sa YouTube yung iba eh. So nawawalan siya ng ng advertisement. So syempre, yung mga nanonood na GMA7, kung ako yung advertiser, doon na lang ako sa YouTube maglagay ng ads, mas mura pa. 'Di ba? Kumpara kay GMA7 na milyon-milyon yung benta niya. So yun siguro nagko-cause ng ng drop ng mga to. So Meralco, Senate Bill proposes renewing Meralco's franchise. CPG. Ano ba meron kay CPG? Ilang araw nang humahataw to Provincial expansions. Ayan, so meron siya. Okay, tapos yung galawan kahapon. Okay, so hindi ko na-post yung summary ng US market kahapon naman. Okay? So, ayan, yung isa, hindi ko nabuksan yung Bodega Picks. Saka yung Patreon natin, mamaya na lang. Ayan. So, yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo sa Patreon. Meron naman dito. So, buksan natin para mamaya silipin natin yan. Okay, so dito muna tayo sa summary ng markets natin. Okay, so third day, bullish siya, reversal si PSE pero siguro nga okay, maswerte na siguro kung ma-break natin tong MA100 dito sa 7,000 o 6,900 kasi wala tayong foreigners. So, yun pa rin naman yung yung complaint ko sa sa market natin. Nag-bounce nga tayo. So, baka ang mangyari sa kanya technical bounce lang. Yung bang namili lang yung mga kasi sobrang mura. Tapos pagka kumita na sila, benta kagad yung mga locals natin. So, tingnan natin. Mali mo, Tuesday pa lang naman, di ba? So, 0.62%. Meron siyang 6,803.19 na points dito sa index natin. So, ito pa rin. Very bad pa rin yung ating net foreign buying sa market natin. Okay? So, anyway, mapalubag loob, nagbago ng direction yung RSI and nagre-recover din yung MACD formation natin. Okay? So, punta tayo sa mga winners. So, Alter, bahataw si Alter Panalo, no? Nag-bounce. Laki na rin, 10%. So, Alter, 5.68%. RCI, ayan, nabuhay si RCI natin, 5.1%. Del Monte, ito yung nauna kanina umaga. Pero walang volume eh. BDO, 3.6 siya percent. So, hopefully, yung reversal. Security Bank, kaya nakasalo ka ba? So, ganda ng setup nito pag bumalik to. 3.23%. URC, lakas din ng bounce, 2.92%. Nickel, 2.9%. Pero nagre-retest sa support. Jollibee, ito, malakas si Jollibee 2.85%, may dividends pala. Upcoming, maliit lang, 0.8. ICT, so nagre-recover, 2.8. CPG, ito ilang araw ng CPG na pumipitik yung yung kandila, 2.74%. Tapos, sino pa? Si Globe, 2.2%. Mukhang nagre-recover na rin. SMPH, ayan. So mamaya pag-usapan natin yan. 2.14 and 81.9%. Si Meg nag-bounce din. So third day na rin nagba-bounce. Okay, may mga nag-bounce pala. Kaya lang wala silang foreign buying. So dito natin, okay, magandang pag-usapan to. Si dito, 11.73%. Nako, trap.
trap kayo dito. Ayan. So next, hanap lang ako ng ano, may volume. Walang volume yung iba. Si Plus, 83.4 na dismaya sa ano, doon sa China, Casino Plus. Casino Plus pala, hindi matutuloy. Or rather, wala pa naman daw. Ayan, may rumors lang siguro. Tapos, sino pa? Hanap na lang ako may volume. Aboitiz, minus 2.14. OGP. Okay, so ito yung pinag-usapan. No? May dividends pero nagkaroon ng gap down. Silipin natin yan. GGS, okay, nag-ukay pa rin. 1.97. At puro 1% na lang yung iba. Okay, so not so good pa rin sa majority ng ating stocks. So silip tayo sa, ba't ang dami kong open dito na ano, na charts. Okay, silip tayo dito sa US market. Ano ba nangyari dito? Okay, so mukhang laglag. So ito na lang yung pag-asa natin sa PSE. Hindi pa rin ano, hindi pa rin tumitinag yung mga foreigners kasi 'di ba? Lumalabas pa rin sa Philippine markets and then lumilipat pa rin sila dito sa US markets natin. So mukhang malaglag ulit sila mamaya. Negative 0.54 dito sa US S&P futures, negative 0.58% dito sa Dow, and then Nasdaq is negative 0.57%. Okay, so very bad yata yung opening. Tapos European stocks, laglag. Ayan o. So laglag sa Europe. Pangalawang araw na rin yata to ah. European stocks. Ayan. So dito naman sa Asian markets, bumawi naman tayo. Ayan. So halos lahat is verde. Ayan o. So verde lahat yung mga nakita natin na indicators dito sa bandang Asia. Okay? So crypto, panalo pa rin yung mga cryptonatics natin. Lakas pa rin yung, ano, yung Bitcoin natin. No? 91K si Bitcoin, Ethereum 3.12, and then si BNB is 617. Ayan, so yung iba pa, ayan, si Pepe. Pepe coin natin is nag-drop na 6%. Si Dodge, up ulit, taas na, no? 0.38. 0.2 lang to eh. Bago mag-rally yung, ano, yung si Donald Trump eh. Sa TRX, ang laki din, no? Nabenta ko yung ibang TRX ko. So 0.2 na siya. Laki na rin ng TRX. Okay. So very good sa bandang cryptos. Pag-usapan natin ng mabilisan yung ating trending stocks. So unahin natin si parang dito. Okay. Marami nag-worry na kay dito natin kasi mukhang piso na naman yung ano, usapan natin dito. Walang sign ng ano eh. Walang sign ng optimism. May konting bounce kanina pero sige, lagay na ka natin sa ano, piso yung masyado malayo naman, no? Hindi ba unfair naman sa ano, mga kasama natin. May piso din pala siya dito, nung 2020, no? Sige, hanap ako dito, saglit, palakyan natin para makita natin yung support. Okay, so ito siguro, pwede to, no? Okay, pwede. Okay, so yun na lang, temporarily, 1 point, nasan na ako? 1.5. Okay, lagay natin. Pero ang sa likod ng isip ko pa rin is piso pa rin 1.05 kasi yun yung ano niya offer price niya. Ayan. So lagyan na lang natin diyan temporary support kasi may ano naman sa kabila. Meron siyang pinapakita na support. Hopefully hanggang diyan lang siya. Pero most likely mabubutas pa rin 'to eh. Now, tingin mo. Ayan, comment mo na lang. So, tingin ko aabot to sa oversold condition. Masyado akong bearish, syempre, kasi nga, mura lang kasi yung ano eh. Follow-on offering, additional shares na naman yon. Ayan. So, kung meron man siyang spike, half body na lang dito tayo sa 1.66. So ganyan kalit lang yung ano, yung tingin natin for the short term kay dito unless magbago yung balita kay ano kay Summit Telco, sino ba yung company na yon? Inaanap din ng iba eh. May mga nakita ko nagre-research sa Instagrams. So tinitingnan nila ko ng background ni Summit Telco kasi hindi pa rin natin alam magkano ba yung bili. Most likely piso din, no? Alam ko naman palugi siya doon sa follow-on offering. So anyway, bad day na naman para sa mga investors natin, another drop. So simula doon sa 2.15 ba 'yon na pinaka-peak natin, lagay ko sa 2.15. So halos 26% na rin yung ano, correction ni dito natin. Okay, so very very risky sa ngayon itong si dito. Next, C+. So alam niyo na pinaka-catalyst is asan ba yung disclosure? Meron siya dito eh. CSP. SP easy pala to. So anyway, yung Casino Plus, wala pa naman daw. Ongoing talks pa siguro yon. So kaya siya biglang nagkaroon ng pullback. Ayan, lagay ko na lang Support. Triangle yung
O parang diamond shape yung ano natin sa kanya kagabi, di ba? Ayan, nauntog naman siya. So, dito naman tayo sa bandang baba. Titingin. Nauntog kasi yung ano, price action. So, lumalabas tuloy. Meron tayong descending triangle which is a bearish sign sa mga stocks natin. Eh, tingnan natin. Malay mo, magbago siya kapag nabuhay ulit yung balita kay Casino Plus, di ba? Ito si Plus, DG Plus, yung kukunin niya is si Casino Plus. So 4.36% na drop and 23.6 million. So short term, so retest tayo either sa 19.7 or dito sa 19 pesos. Worst case scenario, double bottom tayo dito sa 16.6. Okay, unless mag-breakout yung candle naman natin sa kanya. Okay, so pwede naman i-consider sideways. Pero yung pinakabong trend niya kasi medyo okay. So nasa bad side din si Plus. Okay, next, SPNEC. Okay, so lumaban yung candles natin. Nagkakaroon tayo ng temporary bottom dito sa piso, negative 0.95. Pero bakit nga ba ayaw nila dito kay Terra Solar Awards EPC contract to Energy China for the world's largest solar power plant? Please be informed, sign the engineering procurement and construction contract with China. Okay, so meron siyang bagong project dito. Kaya lang, hindi masyadong nag-bounce yung candle natin. Pero tingnan natin kasi 1, 2, 3, 4. 4 days na tayo may support sa piso. Okay, so pangit yung earnings natin sa kanya. So tingnan natin kung magkaroon na rin siya ng technical bounce. Hindi pa, wala pa siyang bounce. So hindi pa nagbabago yung direction ni SPNC. Tapos bababa din yung pinaka main direction ng MACD formation natin sa kanya. So skeptical din tayo sa support na to. Lalo na wala naman masyadong foreign buying. 80,000 lang yung foreign buying niya. Okay? So cross fingers muna na ito na yung support natin sa piso. Next, OGP, gaano kalaki ba yung dividends nitong si OGP natin? Malaki din to, no? 5%. O, malaki din pala. Okay na rin, kahit pa paano. So, 2.13% na loss, 1.66 million net foreign sale, pero meron kang 5.23% na regular cash dividend para kay OGP. Okay na yun. Ayan. So, nauntog siya dito, nakabalik na sa ilalim, no? So ngayon, magre-retest tayo ng MA 100. Okay? So may range na lang muna itong si OGP natin. So pa-drop din yung indicators natin sa kanya, malamang sa hindi is pupunta tayo dito sa oversold condition. So bigger picture na lang muna. Retest sa 14.2. Actually, panalo ka na kung kakabili mo lang kahapon. Kasi 2% lang yung drop tapos 5% yung dividends. Kung binenta mo na siya, meron ka ng 3% na gain. Kung nabenta mo na siya. Ayan. So hopefully bumalik siya, di mas maganda para makuha mo ng buo yung 5.23%. Ayan. Yun nga lang, wala tayong balita kay OGP ngayon. Next, MRC. Okay, so nag-bounce na. Maraming nagbabantay dito kay pero broken pala to. May broken yung trend niya. Pero tingnan natin, mali mo, mahilot si MRC and then maging siya, sideways. So yan yung immediate resistance and then ito yung pinaka-support natin sa kanya. So pwede naman ulit siyang laruin. So as long as meron pa rin siyang volume. Malakas pa rin naman yung volume niya, 15 million pa rin naman. 175K net foreign buy. And then nag-close tayo na 3.85 percent. Okay. So buhay ba? May konting buhay lang. Si MRC natin na yan. So magugulat na lang siguro tayo kapag nakabuhay ulit tong si MRC. Yan. Hopefully hindi siya mabasag dito sa 0.75. And then lastly, yung paborito ko na stocks, SMPH. So third day na nagba-bounce. Okay, so very good. Meron tayong support. And meron tayong kakarampot na net foreign buy, 37.15 million net foreign buy. And meron siyang 2.14% na gain for today's trading. So, ang laki ng niya. Ang laki ng trading range, no? So, meron ba? Parang lumabas tuloy. Malaking downtrend si SMPH. Pero hindi naman siya nabutas dito, no? Kasi iniisip ko ito yung malaking downtrend niya eh. So, malayo naman na siya. So, magre-retest siya. Baka magre-retest siya malapit dito sa
30.17 pesos bago siya mauntog din kasi kukunti din yung net foreign buy. Okay, so may good sign kahit papaano. Hopefully hindi tayo mauntog sa RSI 50 and eto na yung reversal ng MACD formation natin kay SMPH. Okay, so yung isang alaga natin, si Ali, wala pa, hindi pa nagbo-bottom. Si Ayala Corporation yung malakas yung okay, wala na rin, no? Binounce niya. Tapos sino ba yan? Si Meralco. Okay, nag-stay naman sa bandang taas. Okay, so very good. Kahit pa paano, marami tayong nakita na berde na mga stocks natin. Yung iba, kagaya ni Bloom at GGS, nag-ukay pa rin. Pero yung iba, at least nag-recover na si Security Bank, diba? Nag-bounce na yung mga stocks natin. So, kailangan na lang natin is net foreign buy talaga. Wala kasing foreigners sa market po natin. Okay? So, yun na lang muna. Tuesday pa lang naman. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Page, and Patreon channel natin. Yung mga gusto ng guide. Salit ka lang po dito. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets po. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.